Ready na po si VP Sara. Antay-antay lang po tayo. We are right on schedule. Nagsasalita na po ang Agila. Inday Sara Duterte, redeem the country. Save and unify the people. Stand with the people. And let us bring history. Marcos Jr., spare yourself of another people power that will drag you down from power. Huwag mong antayin kalat ka rin ka ng mamamayan. Yung pamilya namin nandito para sa taong bayan. Handang-handa na nga ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte para sa people powers. Hindi na natin kasi masikmurat yung mga nangyayari dito sa ating bansa. Maraming mga anomalya ang lumalabas ngayon na hindi natin inaasahan. Kaya naman yung Vice Presidente natin handa na para harapin kung ano man ang dapat niyang harapin. Marami ang sumusuporta dito kay Vice Presidente Sara Duterte sa kanyang gagawin. Andiyan ang mga KOJC kung saan nga ay hindi na nila nga masikmura ang nangyayari dito. Kaysa kanila nga ay nilusob din yung KOJC kung saan nga ay maraming mga buhay ang nawala. Kaya naman ayon nga dito sa isang tagapagsalita na hindi nahintayin ng presidente na si PBBM na hilahin siya ng mamamayan pababa. Kaya narito guys, panoorin na natin ang kanilang video dahil nga sa paglabas nga ni or pagsalita nga ni Inday Sara Duterte, marami ang nagsalita or nasaktan or natamaan nga sa kanyang mga sinasabi at meron pa dito na babalitaan tayo na pababain daw nila si Inday Sara sa pagka-Vice Presidente. Kaya narito guys, panoorin natin. Ready na po si VP Sara. Antay-antay lang po tayo. We are right on schedule. Nagsasalita na po ang Agila. Inday Sara Duterte, redeem the country. Save and unify the people. Stand with the people. And let us bring history. Marcos Jr., spare yourself of another people power that will drag you down from power. Huwag mong antayin kalat ka rin ka ng mamamayan. Yung pamilya namin nandito para sa taong bayan. Alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan. Pero kami, for all eternity, yung pamilya namin nandito para sa taong bayan. Sa kabilang banda, si Marcos Jr. ay tila isinusuka na ng mga tao dahil sa paraan nito ng pamumuno. Ang pagiging walang silbi nitong Pangulo sa karahasan na dinanas ng KOJC ay hindi makakaila at hindi maitatangi. Di ba nga hanggang ngayon ay tikom ang bibig ni Marcos Jr. sa dinanas ng religious group sa mga abusadong men in uniform simula noong June 10 kung saan walang awa nilang nilusob ang mga compounds ng KOJC at sinaktan ang mga ilang miyembro ng grupo kabilang na ang mga katutubo kung saan ang ilan sa mga ito ay namatay pa nga dahil sa trauma at heart attack. Ayon sa grupo bilang mga Pilipino, karapatan natin ang manawagan para sa pagbaba ni Marcos Jr. Sa isang press conference ay nasambit na ni VP Sara ang "We Filipinos deserve better. We deserve the best." Dito sa part na ito, sabi ni Vice President Sara Duterte, subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapanlinlang na nakaupo sa pwesto. Pagod na tayong nakikita ang bayan na napag-iiwanan. Tinatrato na parang walang halaga. Hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Ang issue ng Kingdom of Jesus Christ na ginagamitan ng batas, pulis at state terrorism bilang abusado at ala-diktadura na paghahari ni Marcos Jr. ay issue ng mamamayan. It's already beyond Pastor Kibuloy. It's already beyond the Kingdom of Jesus Christ. Issue po ito ng katarungan. Kung ang Pangulo ng bansa na siyang dapat nangangalaga sa batas, nagpapatupad ng batas at nangunguna sa pagprotekta ng mga inosenteng sibilyan, kabataan, kababaihan at manggagawa sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ ay siyang unang lumalabag sa mga batas na ito, walang dahilan na hindi niya gawin ito sa iba pang bahagi ng lipunan at mamamayan. Therefore, it extends beyond the Kingdom of Jesus Christ. I agree with VP that we deserve better. The government is designed for the people and of the people. And that is why
if the government serves contrary to its calling, then we need to call its attention, or we need to question already this government. Vice President Sara is simply invoking the social contract theory that all Republican governments are founded upon. We have the right to demand accountability on the public officers that we put into the levers of powers of our government. So if these persons who are not anymore performing their supposed job in accordance with the social contract theory, then we, the people, have the right to also demand that they step down from that government. Sabi nga po sa 1987 Constitution, Article 2, Section 1, the Philippines is democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Let's exercise this power, this authority. Tayo po dapat ang boss, ika nga. Panawagan pa kay Marcos, bumaba na ito sa pwesto bago pa magkaroon ng ikatlong people power. Marcos Jr., spare yourself of another people power that will drag you down from power. Huwag mong antayin kaladkarin ka ng mamamayan. Ang naglilikha ng pagbabago at kasaysayan ay mamamayan. Mapapabilis ang pagbabago at pagkilos ng mamamayan if they are led by a respectable, dignified leader na hindi ambisyoso at walang vested interest para ibangon ang tamang direksyon ng tamang pamamahala sa bansang ito. Naniniwala ang KOJC at ang taong bayan ng bansang ito ay mapapabuti sa kamay ng mga Duterte. Kaya ngayon na lumabas sa si Inday Sara at very vocal na siya sa mga issues ng bayan natin, katulad ng sinasabi niya rito. Ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking seguridad ang mahalaga, kundi ang kaligtasan ng ating bansa. No, so nasa delikadong sitwasyon ng Pilipinas. Kaya kailangan po maging mapagmatsyag po tayo. At kung saan pumunta si Inday Sara, sumunod tayo. Dahil Duterte yan eh. Brand ng Duterte yan. Kaya walang ano yan, walang pupuntahan niya na delikado para sa Pilipino. Hinanakit ng bayan, yan po ang statement ni VP Sara at yan din po ang statement ng maraming manunood sa atin. Actually, yung sinasabing, we deserve the best, pagod na, yan ang madalas makita ko sa channel ko na talagang sigaw ng kanilang puso. Kaya napapanahon itong statement ni VP Sara, pero higit sa lahat ng mga sinabi ni VP Sara, yung strong statement behind it. Ready na po si VP Sara, antay-antay lang po tayo, we are right on schedule. Nagsasalita na po ang Agila. Inday Sara Duterte, redeem the country. Save and unify the people, stand with the people, and let us bring history soon for our country and our people. Yun po ang panawagan ngayon ng taong bayan. Malapit-lapit na po ang bukang liwayway upang umusad at muling babangon ng tama ang bansang pinaghaharian ngayon ng madilim na kasamaan na mga taong bumalik sa kapangyarihan not because of the country but because all by themselves. After all, the Marcos ascendancy to power was never about the people. It was only about them. It was only about their greed for wealth and power. Iyon ang babawiin natin sa kanila. Talagang pinagkaloob ng ating Ama na para maipahiwatig at mapaalam sa lahat ng mga tunay na nangyayari sa ating bansa. At sa mensahe ng ating Vice Presidente, nagpapasalamat tayo at talagang nagsalita na ang ating Vice President at yung sa sinabi niya, talagang pagod na tayo at ayaw na natin na makita pa tayong maiiwanan pa. And truly, the Filipinos deserve the best. The Filipinos are the best. Not only the best, but here in the Kingdom Nation, truly our beloved pastor is teaching us not only the best, but being excellent.